Breaking news, Iran muling nagbanta na aatakihin uli ang mga US military base. Muli na namang nagbanta ang Iran na uulitin ang missile strikes sa mga American military bases matapos nilang tamaan ng matagumpay ang command center sa Qatar. Nangyari ito habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran, lalo na pagkatapos ng pag-atake sa mga Iranian nuclear sites. Ayon sa impormasyong inilabas ng Tempo English ay sinabi ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ang pag-atake sa Al Udeid Air Base ay hindi maliit na insidente kundi isang malaking bagay na pwedeng maulit. Kinumpirma naman ng Pentagon na may isang Iranian missile na tumagos sa depensa nila at tumama sa Al Udeid Air Base noong Hunyo 23 ng kasalukuyang taon. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Isa na namang nakababahalang warning ang sinabi ng Iranian Supreme Leader na tila hindi pa tapos ang laban kontra sa Israel at Estados Unidos. Pero tila may isang bagay ang mas nakababahala. Ang Al Udeid kasi ay hindi lang basta-bastang base. Ito ang forward headquarters ng CENTCOM na siyang may control sa military operations sa loob ng 21 bansa at may 10,000 American troops ang nakastay dito. Nawasak ng missile ang isang $15 milyong na communications dome na napakahalaga para sa secure na military operations. Ayon sa Pentagon spokesman Shah Parnell, minimal lang ang damage sa kagamitan at mga istruktura sa base, wala namang nasugatan. Dagdag pa niya, operational pa rin ang Al Udeid Air Base. Ang pag-ataking ito ang naging pinakamalaking single Patriot missile engagement sa kasaysayan ng US military. Karamihan sa mga incoming missiles ay na-intercept ng American at Qatari defenses. Pero may isa na lumusot at minsan isa lang ang kailangan para makapagpadala ng mensahe. Nagpakawala ng missiles ang Iran 2 araw matapos tamaan ng US airstrikes ang 3 Iranian nuclear facilities noong Hunyo ngayong taon. Nagbigay ng advanced warning ang Tehran kaya nakapag-evacuate ang mga tao at naipasara ang airspace. Isinara din ng Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait at Iraq ang kanilang airspace bilang paghahanda. Ayon kay General Dan Kane, karamihan sa personnel ay nakalabas na ng base bago ang strike. Sabi niya, most folks had moved off the base to extend the security perimeter out, away from what we assessed might be a target zone. Nagbigay rin ng mas direktang threat ang Iran's Revolutionary Guard Corps. Ayon sa kanila, anumang karagdagang US aggression ay magdudulot ng pagbagsak ng presensyang militar ng Amerika sa rehiyon. Tinawag nila ang mga American bases bilang mga malaking kahinaan o Achilles heel ng war-hungry na gobyernong ito. Habang tinawanan lang ni President Trump ang atake at tinawag itong a very weak response. Nagpasalamat pa siya sa Iran sa pagbibigay ng early warning. Hinimok niya ang Iran na ituloy na lang ang kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Pero iba ang pananaw ni Khamenei. Sinabi niya, we are capable of reaching important American sites in the region. Kinundena ng Qatar ang pag-atake at tinawag itong hayagang paglabag sa kanilang sovereignty. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Majed Al-Ansari, may karapatan ang Qatar na tumugon depende sa laki at tindi ng agresyon na ito. Nagpahayag din ng pagkagulat ang Secretary General ng Gulf Cooperation Council sa tapang ng Iran. Sabi naman ni UN Secretary General Antonio Guterres, lubos siyang nababahala sa paglala ng sitwasyon. Pinatunayan ng Iran na kaya nilang tamaan ang pinakamahalagang military installations natin kahit gaano pa katindi ang depensa. Ang Combined Air Operations Center sa Al Udeid ang siyang may hawak sa lahat ng air power sa buong CENTCOM area. Sila ang namamahala sa combat operations, logistics, intelligence at surveillance mula Afghanistan hanggang Egypt. Wala pang official na pahayag si Secretary of Defense Pete Hegseth tungkol sa pinakabagong banta mula sa Iranian Supreme Leader. Pero ayon sa ilang sources, nire-review ngayon ng Pentagon ang depensa ng mga base sa buong rehiyon. Maaring na-intercept ng Patriot batteries ang karamihan sa missiles, pero isang missile lang ang kailangan para makapinsala. At yung isang tumama ay sumira sa critical na communications infrastructure. Perfect timing din ang ginawa ng Iran. Umatake sila habang mataas na ang tensyon at pinakita nila ang missile capabilities nila habang iniiwasan ang mass casualties.
Ngayon may mabigat na problema ang mga American military planners. Paano mo mapoprotektahan ang mga base kung saan may libu-libong tropa kung kaya palang pasukin ang depensa mo? Samantala, ayon sa mga intelligence report ay posibleng nakasurvive ang enriched uranium ng Iran sa pinakamalaking American airstrike sa modern history. Nangyari ito habang kumukontra ang mga Israeli officials sa sinasabi ng White House na tuluyang winasak ng Operation Midnight Hammer ang nuclear program ng Iran. Ayon sa impormasyong inilabas ng ABC News, umamin ang ilang Israeli sources na may natirang enriched uranium na nakalibing sa ilalim ng lupa sa Isfahan. Pero sa ngayon, hindi ito naaabot. Nag-deploy ang Pentagon ng stealth bombers at nagbagsak ng malalakas na bunker-busting bombs sa unang pagkakataon sa totoong combat. Pero ito ang dahilan kung bakit nag-aalala ngayon ang Washington at Tel Aviv. Ayon kay General Dan Kane, napakaseryoso raw ng pinsala at pagkasira ng mga target. Pero iba naman ang sinasabi ng assessment ng Israel. Yung uranium stockpile daw kasi ay nasa ilalim ng napakabigat na mga debris sa Isfahan facility. Nagbabala naman ang mga Israeli officials na handa silang umatake ulit kung susubukan ng Iran na kuhanin ulit ang materyales na yon. Sabi ni US President Donald Trump sa telebisyon, totally obliterated na ang nuclear facilities ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Tinawag pa niya itong isang spectacular military success na nagdala ng mas ligtas na mundo para sa lahat. May higit 125 eroplano ang kasali sa operation. Ito ang naging pinakamalaking B-2 operational strike sa US history. Gumamit ang American forces ng GBU-57 Mopai bunker buster sa unang pagkakataon. Isang 30,000 pound na bomba na kayang tumagos sa 200 talampakan na concrete. Pero ayon kay Israeli Strategic Affairs Minister na si Ron Dermer, nakuha nila ang suporta ng Washington para sa mga posibleng dagdag na atake kung kakailanganin. Gumanti naman ng Iran sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang mga ballistic missiles sa US base sa Qatar. Itinigil din ng Tehran ang pakikipagtulungan sa International Atomic Energy Agency noong Hulyo 2. Babala ng IAEA Director na si Rafael Grossi, ang mga ataking ito ay maaaring magpabagsak sa buong global nuclear non-proliferation system. Kasi kung walang IAEA inspectors, walang independent na makakapag-verify kung ano na talaga ang status ng nuclear program ng Iran. Inamin mismo ng Iranian President na hindi nila naa-access ang ilang importanteng nuclear facilities. Pero kinukontra ng mga Iranian officials ang sinasabi ng Western countries tungkol sa lawak ng pinsala. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, delikado na talaga ang tensyon sa rehiyon at lalong pinalala pa ito ng airstrikes. Tinawag pa niya itong direktang banta sa internasyonal na kapayapaan at seguridad. Sa pribado naman, pinuri ni NATO Secretary General Mark Rutte ang naging aksyon ni Trump at tinawag itong truly extraordinary. Sabi naman ni European Commission President Ursula von der Leyen, hindi dapat magkaroon ng nuclear bomb ang Iran kailanman. Hati naman ang reaksyon sa US Congress. Suportado ng karamihan sa mga Republicans ang airstrikes habang ang mga Democrats ay may mga constitutional concerns. Ayon sa mga ulat, magkaiba rin ang opinyon ng CIA at DIA tungkol sa kung gaano karami sa nuclear infrastructure ang totoong nasira. Ang intelligence uncertainty na ito ang nagpapalakas ng duda kung kaya pa ba ng Iran na i-restart ang uranium enrichment. Nanatiling duda ang mga Israeli officials sa assessment ng Amerika tungkol sa lawak ng pinsala. Sabi nila, kailangang manatiling alerto at ready kung kailangan pang umatake. Yung natirang uranium ngayon ay parehong technical challenge at strategic dilemma at kung totoo na ngang hindi na ito maaabot, hindi ito magagamit ng Iran sa paggawa ng armas. Pero kung makahanap ng paraan ang mga Iranian engineers para makuha ito, pwedeng sumiklab ulit ang krisis. Ang warning ng Israel tungkol sa future strikes ay hindi lang basta pananakot. Napatunayan na ng kanilang Air Force na kaya nilang tamaan ang mga target sa Iran ng paulit-ulit. Ipinakita rin ng Operation Midnight Hammer na kaya ng Amerika na makalusot sa matinding air defenses. Walang namatay na US personnel kahit gaano pa kahirap ang misyon. Samantala, kinundena naman ng Hezbollah ang airstrikes pero sinabi nilang hindi sila gaganti gamit ang military force. Nagbanta naman ng mga Houthi na itutuloy nila ang pag-atake sa mga interes ng US. Ang mahalaga sa revelasyong ito ay ang timing at kung sino ang nagsabi. Pumalag ang Israeli officials sa public narrative ng pinakamalapit nilang kakampi.
Ibig sabihin, mas iniisip nila ang posibilidad na buhay pa ang uranium kaysa magpaka-safe sa diplomatikong usapan. Mukhang nasa gitna ang totoo, hindi man totally destroyed pero hindi rin complete failure. Malaki ang naging pinsala sa nuclear program ng Iran pero hindi pa ito tuluyang naglaho. Ang tanong ngayon, ang uranium ba na nakabaon pa ay katumbas ng isang ambisyong tuluyang natalo? Sa kasaysayan, ilang beses nang na-rebuild ng Iran ang kanilang nuclear infrastructure kahit ilang ulit na itong nasira. Sanay na ang mga siyentipiko nila sa pag-ikot sa mga international restrictions. Ang pagtigil ng IAEA monitoring ay nagtanggal ng mahalagang oversight. Kapag walang inspectors, pwedeng subukan ng Iran na kunin ito ng palihim, kaya't naiintindihan kung bakit ready na naman ang Israel para sa posibleng military action. Dahil sa revelasyong ito, kailangang i-review kung gaano talaga ka-successful ang Operation Midnight Hammer. Sa totoo lang, bihirang-bihira na magresulta ng 100% destruksyon ang military strikes, lalo na kung underground ang target. Pero dahil magkaiba ang sinasabi ng Amerika at Israel, nagkakaroon tuloy ng tanong kung sobra bang tinantiya ng US intelligence ang epekto ng strike o ginagamit ba ng Israel ang impormasyon na ito para bigyang katwiran ang mga susunod pang pag-atake. Importante ang sagot kasi ito ang magtatakda ng stability ng rehiyon at kung tataas ba ang nuclear proliferation risk. Sa ngayon, nananatiling nakabaon sa ilalim ng tontoneladang debris ang enriched uranium ng Iran. Kung mananatili itong nakabaon o hindi, nakasalalay yan sa magiging desisyon ng Tehran, Washington at Tel Aviv.